Hello guys, ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap channel. Ngayong araw tayo po ay gagawa ng kalamay lansong. Napakasimple lang pong gawin ito at kokonti lang ang kailangan po nating ingredients dito. So katatapos lang ng Christmas at malapit na bagong taon. Today is December 30. So bukas ng gabi, pasalubong na sa bagong taon. At pag mga ganong panahon o season ay marami po sa mga tahanan ang gumagawa ng mga kakanin. Lalo na itong kalamay, espasol, so yung glutinous rice. So ito po kasi may pagkakahawig po ito sa tikoy. Kumbaga tayo mga Pilipino, ito yung pinaka-tikoy natin. Okay, at ito po mga kailangan natin. So kailangan po natin dito ng glutinous rice. Ito, bali nasa 500 grams siya or nasa 4 cups itong ating glutinous rice. Kailangan din po natin ng coconut milk o gata. So, itong 1 can ay gagamitin po natin for latik. So, ito po ilalagay natin doon sa pinaka-top ng kalamay at kailangan po natin ng sugar. Then, ito yung ilalagay natin dito para sa mixture po nung kalamay lansong. So, bali, 1 can and 1 cup. So, bali, 2.5 cups. Kasi po ito, nasa 2 cups po ito. Then, kailangan pa natin ng half cup. So, 1.5 cups po ang kailangan natin dito para po dito makagawa tayo ng mixture ng kalamay. So, ngayon, ang una po natin gagawin, gagawa muna tayo ng latik. Actually, meron na po tayong video ng latik dito kung paano natin ginawa yon. Pero ngayon, ipakikita ulit natin. So, ang gagawin lang natin dito po sa isang medyo malalim na cooking pot, lagay po natin itong coconut milk. Then ito, lulutuin natin. So, hanggang sa mabuo siya at makagawa po tayo ng latik. So, okay, dali natin dito sa lutuan. Lutuin natin. Okay. Then, ngayon, ito po, ay gagawa tayo ng mixture nitong kalamay. So, ngayon, dito po natin yan i-steam. So, dito, nilagyan ko lang siya ng parchment paper. Kasi, kahit wala nito, okay lang sana. Kaya lang, meron po tayong dahon ng saging. So, itong dahon ng saging, medyo isa lang to natira lang doon sa ginawa ko nung isang araw. So, itong dahon ng saging kasi medyo parang sana maganda to. Okay lang sana. Pero kasi nakakatulong po yung aroma nitong dahon ng saging. So, ang gagawin ko dito, sira na siya, oh. Ganyanin ko na nga siya. Isasapin natin dito kasi maganda talaga to. Nakakatulong ito para maging mabango yung pagkakaluto dun sa kalamay. So, for protection, nilagyan ko siya ng parchment paper. Pero kung tutuusin, kahit walang dahon ng saging, yun nga pala tinatanong nila, pwede bang walang dahon ng saging? Pwede po. Parchment paper, irarab lang natin yan ng oil ng latik. Kaya hihintayin nating maluto yung latik before po nating steam ito. So, steam po natin itong kalamay talaga. So, ganyan. Pagsapinin lang natin yan. Kaya nga merong, kung buo sana itong dahon, okay lang. Kaya lang kasi, so, ganyanin natin. Siguro dito sa ilalim, pwede natin isapin yan. Yan yung magugupit dito para nun. Kasi may butas Ganito buhay abroad Hanggang sa dahon ng saging, titipid tayo. Okay. So, gupitin natin itong mga gilid. Yan. So, dito po natin i-steam. Ilalagay natin dito yung magagawa nating mixture ng kalamay. So, hintayin nating maluto yung latik at yung oil nun.
ay irarab natin dito. Papahira natin ito mamaya. Okay, tabi muna natin. Then gagawa tayo nitong mixture nitong latik. Ay, nitong kalamay. Mali ako ha. Okay, binuksan ko lang itong coconut milk. So, dito po, pagsamahin natin itong sugar. Tsaka itong glutinous rice flour. Paghaluin lang natin. Okay. So, dito, lagay natin itong gata. Okay, paghaluin lang natin mabuti po ito. Kailangan maging well blended siya. Napapansin natin, masyado siyang sticky. Okay lang po yan. Kasi pag masyado nating nilagyan ito ng tubig, yung kalamay po ay masyadong magiging malata siya. Kaya ganyan talaga yan. Haluin lang nating mabuti hanggang sa mag-combine siya lahat. Okay, so ayan. Medyo nagso-soft na yung mixture niya. So, para mas madali. Kasi yung flour nandiyan pa, oh. Kasi pag nilagyan natin ng masyadong maraming liquid ito, magiging masyadong malambot yung kalamay. Okay, ito gamitin natin. Kailangan ganito po ang maging texture. Hindi dapat na masyadong matubig. Okay, at para makasigurado tayo dito, meron tayo ditong isa pang lalagyan o bowl, mixing bowl. Ang gagawin natin, sasalain natin para sigurado na wala siyang buo-buo. Okay, then ngayon, natapos na po natin na salain ito lahat dito sa strainer. So, siguradong tamang-tama yung texture nito. Pinong-pino siya. Wala na yung buo-buo. Yan, o. Okay, so tapos na. Okay. Okay, dapat po ganito yung maging texture niya, oh. So, i-check natin yung niluluto natin latik. Then, pagluto na yon, steam na natin. Kasi kailangan natin yung oil nun eh. Then, itong niluluto nating latik. So, ayan. Pagkaraan ng halos na sa 10 minutes na ito. So, hintayin pa natin hanggang sa magbuo siya. At maging kulay brown siya. Okay, then ngayon, pagkaraan po ng halos nasa 30 minutes na itong latik, turn off na natin yung heat. At pwede na po ito kasi mas nagtatagal yan. Mas naluluto pa siya. Okay, ang daming oil. Separate natin yung nag-scam na
latik. Then, itong oil, kailangan natin ito. Kasi winter po dito sa location natin. Mabilis po itong magbubuo itong oil na to. Kaya, ang gawin natin, medyo hintayin lang natin na medyo lumamig lang ng konti at irarab natin doon sa ginawa natin na dahon ng saging o doon sa pag-i-estima natin. Okay. Okay, then ngayon, narito na yung ating kalamay. I-steam na natin itong ating kalamay lansong. So, narito yung ating mixture at yung latik. Ito na, i-separate natin yung oil at saka yung latik. So, itong baking pan, itong pag-i-steama natin. So, ayan. Nirab natin ng oil ng latik. Yung paligid. So, tulad nga ng sinabi ko, iisa lang kasi yung dahon, natira lang natin. Para may proteksyon, nilagyan natin ng parchment paper sa ilalim. Okay, kaya po yung mga walang dahon ng saging, pwede po yung parchment paper. Lagyan lang natin ng oil ng latik. O kahit na yung butter, kahit na ano, pwede, basta lang hindi didikit. Then, dito po, isali natin ito. Itong ating mixture. Okay. So, ito hinalo kong mabuti before ko isalin ulit kasi kanina pa natin ito nahalo. Okay, then ito po ay i-steam natin. Kaya magpakulo na tayo ng tubig doon sa steamer. At ito po ay steam natin ng 40 to 45 minutes. Paminsan-minsan nating i-check ito para alamin kung luto na siya. Okay, kahit di natin iganyan kung sapong magbubuo mamaya yan. Ganyan natin. Okay. So, dito yung steamer. So, itong lid ng steamer, nilagyan natin ng tea-cloth para noon, katulad ng lagi nating ginagawa, yung nag-evaporate na tubig, hindi pumunta doon sa kalamay kasi magtutubig yung kalamay. Baka hindi mabuo o masyado siyang lumambot o lumata. Okay, steam na po natin ito. At ngayon, pagkaraan po ng halos nasa 45 minutes na paghihintay natin, so, narito na yung ating kalamay. So, para masigurado natin kung ito po ay luto na, meron tayo ditong skewer. Okay, pag malinis na at hindi na siya dumidikit, ay okay na po ito. Kaya ang gagawin natin, i-turn off na natin yung heat. Ang gagawin natin ngayon dito, hintayin lang natin ito na mag-cool down before nating i-transfer sa isang serving plate. At ngayon, arito na yung ating ginawang kalamay lansong after na nag-cool down siya. So, mga 3 oras, narito na. Ang ginawa ko lang, inalis ko lang siya doon sa dahon ng saging, doon sa pinag-steaman kasi habang mainit siya. Kasi pag lumamig, nakadikit yung dahon ng saging, kaya mas maganda alisin na natin, then i-transfer ko lang dito. So, ang gagawin natin, meron tayo dito yung oil ng latik, i-rub natin dito sa pinaka-top. Brush uli natin ng oil. So, itong oil natin, kasi nagbubuo siya, kaya ang ginagawa ko, lalagay ko lang ito sa microwave para noon matunaw ulit. Yan o, nagbubuo na naman. Kasi winter po kasi dito, malamig ang panahon. Kaya madali siyang magbuo. Then, narito yung ating latik na i-separate natin doon sa oil. So, ang gagawin natin dito, lalagyan natin sa top. So, kakamayin ko na siya para mas
Ma-distribute natin dito evenly. Distribute lang natin evenly dito sa kabuuan nitong ating kalamay. Okay, then ngayon, ang gagawin po natin dito, slice lang natin at pwede na po natin itong serve at kainin. Okay, then ngayon guys, ito yung kinalabasan sa pagkakagawa natin dito sa ating kalamay lansong ngayong araw na ito. Ang ginawa natin dito after 2 to 3 hours na nag-cool down, inalis ko siya dun sa baking pan na pinag-estima natin. Inalis ko lang yung dahon ng saging at saka yung parchment paper. Then, i-transfer ko siya dito sa isang serving plate. Then, yan yung oil ng latik. Nagbuo na siya. Ang ginagawa ko nga dito, iniinit ko lang sa microwave para matunaw siya. Then, ang ginawa ko, na-brush ko muna yung top niyan before ko siya in-slice. Then, pag ini-slice natin ito, so itong knife, ang ginawa ko dito sa kutsilyo, binalutan ko lang siya nung plastic wrap. Tsaka natin i-slice para nun, hindi siya kumapit dun sa knife. Kasi pagka diretso dun sa kutsilyo siya, didikit siya eh. So, kaya ibalutin natin. Tapos, ito, i-brush natin ng oil ng latik. Tsaka natin i-slice yan. Pati na rin dito sa plate, niline ko lang ito ng plastic wrap o. Ito, para nun, hindi siya kumapit. Yan o, di ba? Hindi siya didikit. Okay, so, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa natin ngayon dito sa ating kalamay lansong ngayong araw na ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating OIC Sarap Channel. At ako po ay bumabati sa inyong lahat ng maligayang bagong taon. Happy New Year po sa inyong lahat. Okay, thank you po. Bye!